Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 15 isasawi sa aksidente sa Tanay Rizal, nakuha na ng mga kamag-anak. 2 sa 62 nasugatan sa insidente, nananatili pa rin sa ospital. Educational trip sa lahat ng pampubliko at pribadong universidad at kolehiyo sa bansa. Sinuspindi ng Commission on Higher Education kasunod ng aksidente sa Tanay Rizal. Senator Laila De Lima muling bumuelta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng paghahain ng murder charges kaugnay ng isiniwalat ni retired SPO3 Arthur Las Cañas, maaari umanong valid ground for impeachment. 5 umanong sangkot sa Rensang scheme. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice. 3 sa mga suspect inilagay na rin sa Immigration Lookout Bulletin. Mahigit sa 12 milyong pisong pondo inilaan ng DOLE sa emergency employment ang mga lubang naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte. 53 sa mahigit 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso ipinadala na sa Basilan. Pulis Calawags na tumanggi sa reassignment, posibleng maharap sa kaso. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na aksidente sa motorsiklo sa Bacolod City kagabi. Ito ang balita nila Lane Moreno. Duguan ang tuhod at nakaupo sa gilid ng kalsada ng datnan ng UNTV News and Rescue Team ang 37 anyos na si Julius Perez. Naaksidente ang minamaneho niyang motorsiklo sa Banago Port, Bacolod City pasado alas 11 kagabi. Wala namang tinamong pinsala ang 2 angkas ni Perez. Ayon sa biktima, binabagtas nila ang kalsada sa port area nang bigla umanong may nahulog na bote sa isang nakaparadang truck. Iniwasan nila ang mga nabasag na bote kaya sila na-aksidente. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue si Perez at saka isinugod sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Naglabas na ng moratorium ang Commission on Higher Education o CHED sa lahat ng out-of-school tours habang iniimbestigahan pa ang nangyaring aksidente sa Tanay Rizal kahapon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sinuspindi ng Commission on Higher Education ang lahat ng educational trips sa mga pribado at pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa kasunod ng nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Ayon kay CHED Commissioner Prospero de Vera, ito'y upang bigyang daan ang investigasyon sa trahedya at muling pag-aralan ang inilabas nilang guideline sa pagsasagawa ng isang educational tour. We will expedite the needed investigation to determine if proper procedures were observed by the school authorities, impose the sanctions if warranted, and determine and improve existing policies so that we are able to mitigate or hopefully even make sure that tragedies of this kind do not happen in the future. Batay sa nakasaad sa CHED Memorandum No. 7, dapat ay magpaalam muna sa kanila ang isang paaralan bago magsagawa ng outdoor activity na hindi umano ginawa ng Besling College base sa inisyal na investigasyon. Posible ring higpitan ng CHED ang guidelines sa National Service Training Program o NSTP trip gaya ng camping na isasagawa sana ng naturang eskwelahan sa Tanay. There is risk involved. There is the possibility that the students take a longer time to be out of the school and out of their homes, and therefore we may need stricter guidelines for these types of activities. Nilinaw din ng CHED na hindi maaaring pilitin ang isang estudyante na sumama sa educational tour at dapat ay may alternatibong paraan upang makakuha sila ng grado gaya ng project o iba pang paperworks. Hindi rin maaaring takasan ng eskwelahan ang liabilidad sa isang di inaasahang pangyayari kahit na may pinapirmahan pang waiver sa mga magulang o guardian ng mga estudyante. As a general rule, the waiver does not absolve universities completely of any liabilities. You can file cases against the school independent of CHED. Suportado naman ang Senate Committee on Education ang hakbang na ito ng CHED at pag-aaralan na rin nila kung may dapat bang baguhin sa batas kaugnay sa educational tours. Gusto ko nating alamin, unang-una kung ano po talaga yung nangyari at pangalawa,
kung ano po yung mga reformang kailangan gawin upang mas maging safe yung ating mga out-of-school activities, no, para sa ating mga kabataan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naiuwi na ng kani-kanilang mga kamag-anak ang 15 nasawi sa aksidente ng bus sa Tanay Rizal. Mula sa Tanay Rizal, may report si Jenica Cruz live. Yes, Jenica? Yes, Angela, nakuha na ng mga pamilya ang 15 nasawi sa nangyaring malagim na aksidente sa Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal kahapon. Ngayong hapon ay kinuha na dito sa San Isidro Funeral Homes ang natitirang bangkay ng estudyante na kinilala si Emma Angel Garinto. Labis ang panghihinagpis ng pamilya Garinto dahil sa sinapit ng kanilang nag-iisang anak. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pamilya sa gagawing hakbang dahil magtutungo pa sila sa Besling College of the Philippines sa Novaliches bukas upang kausapin ang school officials. Samantala sa Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa 62 estudyante na sugatan, 20 sa mga ito ang nananatili sa mga ospital, 16 sa Amang Rodriguez Medical Center, 2 sa Philippine Orthopedic Hospital, 1 sa Medical Center sa Pasig City at 1 sa Rizal Provincial Hospital. Ayon kay Tanay MDRMO Officer in Charge Carlos Inofre, kagabi ay nagpulong ang mga napinuno ng eskwela at bus company kung saan pinagkasunduan na pananagutan ng parehong panig ang danyos ng mga biktima sa aksidente. Ngayong hapon ay inaalis na ng mga otoridad ang bumanggang bus sa Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc. Ayon kay Inofre, matagal na nagsagawa ng road widening sa pinangyarihan ng aksidente dahil ilang beses na rin nagkaroon ng aksidente sa lugar. Sa ngayon ay naibalik na ng Meralco ang supply ng kuryente sa Tanay Rizal matapos maapektuhan kahapon dahil sa nasirang poste. At yan muna ang ating update live mula rito sa San Isidro Funeral Homes. Balik sa inyo sa studio, Angela. Maraming salamat sa iyo, Jenica Cruz, live na nagulat mula sa Tanay Rizal. Nais naman ng ilang magulang ng mga nasawing estudyante na maipatigil ang operasyon ng Besling College of the Philippines dahil sa nangyaring malagim na aksidente sa Tanay Rizal kahapon. Ito ang balita ni Joan Nano. Nakuha na ng kani-kanilang pamilya ang mga labi ng mga estudyante ng Besling College of the Philippines na nasawi sa isang aksidente kahapon sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Isang opisyal ng paaralan ang nangasiwa sa burol ng mga biktima, pati na sa mga gastusin sa ospital at punerarya. Ayon sa eskwelahan, inaasikaso na rin nila sa ngayon ang insurance ng mga estudyante, pati na ang pagbibigay ng ayuda sa kaanak ng mga biktima. Actually, they are all insured. We're going to solve any financial liabilities of the school. Ngunit para sa ilang magulang, hindi sapat ang ibibigay na financial assistance ng Besling College at sa halip ay nais nila itong maipasara ng tuluyan. Tinatakot pa nila yung estudyante na ibabagsak ang salita ng madre. Incomplete lang daw. Ano pagkakaiba ng incomplete at ng ibabagsak? Yan ang turingang mother siya, madre. Nakakapanggigil. Ayon kay Aling Mierna, malaking kawalan ang pagkamatay ng kanyang 18 anyos na anak na si Jonah Faye na maraming pangarap para maitaguyod ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Mabait na anak ko yun. Matulungin. Malambing. Nasa kanya na lahat. Kaya malaking kawalan para sa aming magulang. Hinagpis rin ang nararamdaman ngayon ni Mang Mauricio sa pagkawala ng kanyang anak na si John Michael na ani ay nagsisilbing inspirasyon sa kanyang paghahanap buhay. Nag-iisang anak ko yun. Mahal na mahal ko ang anak ko yun, ma'am, kasi katabi ko sa pagtulog yun. Kami mag-ina. Kahit 18 anyos na yun, nasa gitna namin yun pag natutulog kami. Kahit malaki na kasi nag-iisang anak ko lang yun. Ngayon nawala. Parang nawala na rin ako ng gana sa buhay. Samantala, bukod sa eskwelahan, nangako rin ng Novaliches District Office na magbibigay ng tulong sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang
balita, muling binweltahan ni Senator Laila de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte at hinamon pa ang mga miyembro ng gabinete nito na gamitin ang kapangyarihan para maideklarang unfit ang Pangulo para mamuno sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Ito ang matinding hamon ni Senator Laila de Lima sa mga miyembro ng gabinete ng Duterte administration matapos ang naging public confession kahapon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas patungkol sa mga umanay pagpatay ng Davao Squad. Ayon sa senadora, may kapangyarihan ang cabinet members sa ilalim ng Article 7 ng ating konstitusyon upang ideklarang walang kakayahan ng Pangulo upang mamuno ng bansa. Hinamon din ni de Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na maghain ng criminal cases laban sa Pangulo. Nanawagan rin si de Lima sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado na tulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng umanay extrajudicial killings, pati na rin sa mga pulis at sundalo na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa bayan. Ayon din sa senadora, hindi na sakop ng presidential immunity ang mga posibleng kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Duterte bunsod ng mga bagong isiniwalat kahapon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Remember, yes, sa DDS as mayor. Pero yung mga killings ngayon na DDS style, Pangulo na po siya. These are murders. Extrajudicial killings, mass murders, crimes against humanity. In other words, high crimes. One of the grounds for impeachment, aside from culpable violation of the Constitution, is other high crimes. Naging matipid naman ang sagot ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa mga hamon ni de Lima, pati na rin sa mga parata nitong serial killer ang Pangulo. Those it's colorful language. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nanawagan naman ang opposition congressmen sa Senado na muling buksan ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa bansa dahil na rin sa panibagong mga aligasyon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nararapat na imbestigahan muli ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang mga aligasyon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa mga isinagawa umanong pagpatay ng Davao Death Squad. Ayon sa House Opposition Bloc, hindi ito dapat ipagsawalang bahala ng Senado lalo't si dating Davao City Mayor at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte ang itinuturong nasa likod ng mga pagpatay. So if Senator Gordon, who is an advocate against death penalty, would really like to help his cause in the Senate, then buksan nila yung investigation ulit. Naniniwala rin ng ilang mambabata sa kredibilidad ni Las Cañas. Itong paglabas niya talagang suicide sa kanya. Pero sa tingin niya, kailangan niyang gawin ito. There is no reason for us to doubt that Las Cañas, despite the risk on his life, would be revealing the sordid details of the murderous activities of the Davao Death Squad. Ayon naman sa Malacanang, sasagutin nila ang mga aligasyon sa Pangulo sa tamang venue. We would not be responding to those allegations. If there really is something if these things are really truly valid, then it should be brought to the proper court, not here. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar na hindi siya hihingi ng dispensa sa kanya naging pahayag kaugnay na umano'y panunuhol sa Senate media upang i-cover ang public confession ng self-confessed hitman na si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Iginit din ng kalihim na validated ang kanyang nakuhang impormasyon hinggil sa bribery allegations. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Nannindigan si Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar sa kanyang naging pahayag na bahagi ng demolition job at planong mass protest laban sa Administrasyong Duterte ang natanggap niyang intelligence report singgil sa umano'y panunuhol sa media upang i-cover ang press conference ng isang self-confessed hitman sa Senado kahapon. Iginiit din ng kalihim na wala siyang pinangalanang reporter o tauhan ng media na tumanggap ng suhol kaya hindi siya hihingi ng dispensa. I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt or anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. Giit pa ng kalihim, validated ang intelligence report na tinanggap niya hinggil dito, bagaman itinanggi ito ng dalawang top security officials ng bansa. Nang tanungin naman ng media kung bakit siya lamang ang tila nagpapalutang sa issue ng destabilisasyon laban sa Pangulo, sinabi ni Andanar na hindi lahat ng impormasyon ay ibinabahagi sa buong gabinete. It's classified. I mean, they're classified reports, di ba? Meron din mga hindi kina-classify na report. May mga ganun eh. With the NSA? Hindi, wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin, because again, you will write something and you say, ito sabi ni Andanar. Walang ganun. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. Walang ganyan. Wala, hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Mark. Galing kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng conflict si Secretary Andanar sa media. Matatanda ang nakasagutan na rin ng kalihim ang Malacanang press corps matapos nitong sabihin na misleading ang mga artikulo nito sa mga pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay ng martial law. At pangalawa ay ang bribery claim sa Senate media na anyay bahagi ng destabilisasyon sa Duterte administration. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. 5 umanong sangkot sa Rensang La Scheme. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice. 3 sa mga suspect inilagay na rin sa Immigration Lookout Bulletin. 53 sa mahigit 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso ipinadala na sa Basilan. Pulis Calawags na tumanggi sa reassignment, posibleng maharap sa kaso. United States Agency International Development magsasagawa ng workshop sa bansa ukol sa paghahanda sa kalamidad. Dinismiss ng Supreme Court o SC ang 2 pang petisyon ni Janet Lim Napoles na humihiling na mabaliwala ang mga kaso laban sa kanya kaugnay ng pork barrel scam. Kasabay nito ay kinatigan ng Korte Suprema ang finding ng probable cause ng Ombudsman sa mga kasong malversation of public funds at corruption of public officers laban kay Napoles at mga kapwa-akusado nito. Kaugnay ito ng anomalya sa paggamit ng pork barrel ni dating Agusan del Sur Congressman Rodolfo Plaza noong 2004 hanggang 2010 na nagkakahalaga ng 27.5 million pesos. Dati na ring pinagtibay ng SC ang mga kasong plunder laban kay Napoles na itinuturong utak ng pork barrel scam. Samantala, sinampahan na ng reklamo ng PNP Highway Patrol Grupo HPG sa Department of Justice o DOJ ang 5 pangunahing suspect sa rent sangla scheme. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Formal lang nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang PNP Highway Patrol Group Region 4A laban sa 5 pangunahing suspect sa rent sangla scheme. Ayon kay HPG Regional Executive Senior Police Officer Police Superintendent Melchor Estolas, mahigit 300 mga complainants ang naghain ng reklamo laban sa mga suspects. Kabilang sa mga inireklamo sina Rafaela Anunciacion alias Ella, Anastasia Kawayan, Sabina Torreya, Taichicus Nambio at Eliseo Eli Cortez.
Sa ngayon ay isasampa ay estafa. Sa batas po kasi estafa, bahala na po ang piskalya kung paano niya itaasan o babaan yung kaso. Sinabi pa ni Estolas na marami pang sangkot sa modus ang nakatakda nilang sampahan ng reklamo sa mga susunod na araw. Puspusa naman ang isinasagawang pag-aayos ng mga kaukulang dokumento ng mga may-ari ng sasakyan na nasangkot sa rensangla modus upang maibalik na sa kanila ito ng HPG. Ngayon pala may proseso din para namin makuha. Ang kailangan daw ho, ang kukuha, bangko. Kasi isusurrender namin eh. Ganun pala, pag isusurrender, bangko na kukuha. Nakapag-release na ngayong araw ng isang sasakyan ng Highway Patrol Group dito sa Camp Vicente Lim sa Laguna matapos makumpleto ang mga kaukulang dokumento. Sa ngayon, mahigit 400 na ang mga sasakyan na na-recover ng HPG. Samantala, naglabas na rin ang lookout bulletin ng Department of Justice laban sa 3 pang suspect sa tinaguriang rentangay scheme. Sa inilabas na memorandum ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inatasan nito ang lahat ng immigration officer na agad ipagbigay alam sa tanggapan ng kalihim ang anumang pagtatangkang makalabas ng bansa nina Ana Pamplona Borlon, Lea Constantino Rosales at Rafaela Anunciacion. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Naglabas ng panibagong writ of amparo ang Supreme Court laban sa implementasyon ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Ito na ikalawang writ of amparo na inisyu ng Korte Suprema laban sa Oplan Tokhang matapos maglabas noong January 31 ng kaparehong kautusan pabor sa mga biktima ng Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City. Naglabas din ng temporary protection order ang Supreme Court pabor sa petitioner na si Cristina Gonzalez, ang biyuda ng drug suspect na si Joselito Gonzalez na napatay sa Oplan Tokhang sa Antipolo City noong July 5, 2016. Pinasasagot sa writ of amparo petition sa loob ng 5 araw ang mga respondent na kinabibilangan nila DILG Secretary Ismael Sueño at PNP Chief Ronald De La Rosa at pinagbabawalan silang makalapit ng hanggang 1 metro mula sa tahanan at lugar na pinagtatrabahuhan ni Gonzalez. Inatasan naman ng Court of Appeals na magsagawa ng pagdinig sa petisyon at resolbahin ito sa loob ng 10 araw. Naniniwala naman si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Ismael Sueño na may mali sa pagpapatupad ng Oplan Tokhang ng PNP simula noong July 2016. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mayroong mga pagkakamali ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng War on Drugs. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueño na mismong si PNP Chief Ronald De La Rosa ang nagsabing hindi masyadong nasalang maigi ang kasama sa operasyon ng Oplan Tokhang, kaya nagkaroon sila ng mga problema. Sabi niya, doon tayo nagkamali nung umpisa pa lang nung July when we launched Operation Tokhang and we invited everyone to join the operation. Hindi natin alam na may mga sindikato pala na pulis na sumali. Ayon sa kalihim, ang mga nasabing mga sindikatong pulis ay ginawang pagkakakitaan ang operasyon kontra droga sa halip na tumulong sa pamahalaan. Umaasa naman si Secretary Sueño na mapipiling maigi ng Armed Forces of the Philippines ang mga sundalong tutulong sa Philippine Drug Enforcement Agency sa War on Drugs. Sa kabila nito, hindi naman humihinto ang DILG sa kanilang pagtulong sa kampanya ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Sueño, may Peace and Order Council ang aktibong nagsasagawa ng kampanya kontra illegal na droga ngayon mula sa regional hanggang sa provincial level. We will locate first kung sino yung drug-free homes. So we will put a sticker, we'll put a sticker in the home, drug-free home. So, kung may naiwang mga 5 pang pamilya na hindi drug-free home, the other 15 families and the Peace and Order Council will focus in convincing the remaining 5 which has not qualified. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nailipat na sa Basila na mahigit sa 50 pulis na nasangkot sa iba't ibang kaso sa Metro Manila. Plano naman ng Philippine National Police na sampahan ng kaso ang mahigit sa 200 pulis kalawags na tumangging ma-reassign. Ito ang balita ni Dante Amento.
Dumating pasado alas 8 kaninang umaga sa Edwin Andrews Air Base, Zamboanga City ang 53 pulis kalawags galing sa Luzon, lulan ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Ayon kay ARMM Regional Police Director Police Chief Superintendent Reuben Theodore Sindak, nanggaling ang ilan sa mga ito sa Regions 2, 3 at Cordillera. Nagkaroon ng sandaling administrative processing at pagkatapos ay isinakay sila sa isang Navy vessel papuntang Basilan kung saan inaasahang tatagal sila roon ng 2 taon. Pagdating sa Basilan Provincial Police Office ay nagkaroon ng orientation o briefing hinggil sa kanilang bagong assignment. Isinailalim din sila sa medical check-up upang matiyak na maayos ang kanilang kalusugan. Dagdag pa ni Sindak na ang Basilan PPO ang pangunahing mag-monitor sa mga ito kung saan sa police station o units ilalagay. Bukod dito, i-account rin ang kanilang mga gamit lalo na ang mga armas na kanilang dinala. The fact that they were assigned here was meant to disconnect them from whatever networks or of course the illegal things that were accused of them or alleged on them. No? So taking them away alone is extricating them and disconnecting them from those networks that they presumably or we assume that they have. Samantala, nakahanda naman ang ilang pulis sa bago nilang destino bagamat aminado silang mahirap lalo na sa kanilang mga pamilya. Ang Basilan ay kilala ring teritoryo ng mga bandidong Abu Sayyaf na isa sa inaasahang makakasagupa ng pulis kalawags. Part naman ng trabaho natin na maidestino kahit saan, kaya tanggap nila yun, sir. Yung may bibigay na pera sa kanila, kung paano makakarating, yun ang problema. Walang trabaho natin yan. Trabaho natin ito lang dito. Samantala, mahaharap sa panibagong mga kaso ang mahigit 200 pulis na hindi sumunod sa reassignment. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Umapela naman ang mga health advocates na napipintong pag-amyenda sa Sin Tax Reform Act na pumasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso at ngayon isinusulong naman sa Senado. Ito ang balita ni Monokson. Epektibo na ngayong taon ang 5 pisong dagdag sa presyo ng mga sigarilyo at alcoholic beverage batay sa Sin Tax Reform Act of 2012. Subalit nagsisimula pa lamang ang implementasyon ng Sin Tax Law, pumasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 4144 na direktang kumukontra sa pagpapataw ng mas mataas na buwis sa sigarilyo. Bunsod dito, nababahala ang health advocates sa magiging epekto nito. Para kasing paatras imbis na magpe-prevent sa mga mag-uumpisa manigarilyo, nagkakaroon na naman sila ng access kasi mas mura. Sa House Bill 4144, magiging 2 ang tax rate. Magkaiba ang buwis para sa mura at mahal na klase ng sigarilyo. Taliwas sa nakasaad sa kasalukuyang batas kung saan pantay ang ipapataw na buwis sa lahat ng klase ng sigarilyo. Kung maaprubahan ito, lalabas na mas magiging abot kaya ang presyo ng murang klase ng sigarilyo at posibleng mas madagdagan ang bilang ng mga Pilipino na maaaring magkasakit at mamatay dahil sa paninigarilyo. Ang mangyayari, yung number ng titigil ng paninigarilyo o hindi magsisigarilyo, halos mangangalahati. So instead na mga 1.2 million, kung 40 pesos ang increase, instead na ang makakatigil around 1.2 million, kalahati lang doon ang makakahinto. Ipinagtataka rin ng mga health advocate ang mabilis na pagpasa ng House Bill 4144 sa lower house. Tiwala ang mga health advocates na malaking bilang ng mga senador ang papabor sa orihinal na bersyon ng Sin Tax Law. Susubukan din nilang umapila kay Pangulong Duterte na kilalang nagsusulong ng masamang epekto ng paninigarilyo sa katawan ng tao. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, protesters in different parts of the United States expressed their anger over U.S. President Donald Trump's policies in one of several demonstrations across the U.S. dubbed as Not My President's Day. James Buntuyan reports. Renewed protests against U.S. President Donald Trump flared on the President's Day holiday on Monday, with grassroots activists vowing to take to the streets in dozens of cities in Not My President's Day rallies.
Los Angeles, demonstrators took issue with the president's immigration ban. In Chicago, protesters gathered outside of Trump Tower, a downtown skyscraper which has both a hotel and condos in it. The idea for the President's Day protest originated in Los Angeles, where about 4,300 people had said on Facebook they would attend a City Hall rally, according to organizers, and it spread to other locales via social media. In downtown Chicago, about 1,200 people gathered across the Chicago River from the Trump International Hotel and Tower. Chicago police reported no arrests in the protest, the latest in the series since Trump's January 20 inauguration. Recent anti-Trump protests have included a general strike on Friday, a day after thousands of immigrants across the United States stayed away from work and school to highlight the contributions of foreign-born residents to the U.S. economy. Demonstrations also took place in Miami, Philadelphia, Washington, D.C., New York City, and Columbia in South Carolina. It's our way of life is at stake. And here I am on President's Day, marching for all of the U.S. in our life, liberty, and pursuit of happiness. President's Day is the unofficial name of the holiday honoring the birthdays of George Washington and Abraham Lincoln, the first and 16th U.S. presidents, respectively. Protest leaders had said they expected thousands to rally in about 28 cities, ranging from Los Angeles and Chicago to Atlanta, in the latest round of demonstrations to express displeasure with Trump's policies and pronouncements. James Bontulian, UNTV News and Rescue, USA. In other news, footage from airport cameras purportedly showing the assault on the half-brother of the North Korean leader emerged on Monday as a row between Malaysia and North Korea escalated over the handling of the investigation into the killing of Kim Jong-nam. CCTV footage released by Japanese broadcaster Fuji TV purported to show Kim Jong-nam being assaulted in Kuala Lumpur International Airport by a woman who is believed to have wiped a fast-acting poison on his face. Later footage showed the portly, balding middle-aged man stumbling, wiping his face and seeking help from people while gesturing to his eyes before being escorted to a clinic. Malaysian police are hunting 4 North Koreans who fled from the country on the day of the attack, having already detained 1 North Korean man, a Vietnamese woman, an Indonesian woman, and a Malaysian man. Brazilians in the northeastern part of the country are struggling as reservoirs and rivers dry up and water runs out. Brazil's arid northeast is weathering its worst drought on record, where rainfall is sparse and reservoirs are running at around 4% capacity, revealing dry and cracked land. Several areas are undergoing water rationing, while locals complain the water in what is left of the reservoir is dry and undrinkable. Climate change has worsened the droughts in Brazil's northeast over the last 30 years. Rainfall has decreased and temperatures have risen, increasing demand for agricultural irrigation, just as water supplies fell and evaporation accelerated. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Pitong individual ang inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isinagawa nitong operasyon sa umunoy drug tiangge sa Paco Market. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang sinasabing tiyanggean ng droga sa Paco Market sa Maynila kahapon. Nakatanggap umano ng sumbong ang PDEA mula sa mga concerned citizens sa lugar kaugnay sa talamak ang bentahan ng droga sa Paco Market. Isang buwang isinurveillance ng PDEA ang lugar at nakumpirma nila ang sumbong. Ito na, na-verify namin na positive talaga yung area. Ang nakuha natin during this operation ay positive na nakuha tayo ng mga drugs, mga syabong at saka mga paraphernalia. Sa ngayon di pa natin malaman kung kasi madami talaga. Isa sa target ng PDEA si alias Buboy na siya umanong supplier ng drugs sa naturang drug tiangge.
Mga 3 linggo pa lang po. Na? 3 linggo po. Na ano po? Yan po, nagbebenta niya. Dala ng pangangailangan. Kahit sabihin mo napilitan po pasukan uli yan, pagbebenta. Maging ang kasamahan nitong si Christopher, aminado din sa illegal na gawain. No choice po kumbaga. Dapat makita trabaho. Aminado naman ang kapitan ng barangay na muling namayagpag ang bentahan ng droga sa lugar mula nang tumigil sa anti-drug operations ang mga pulis. Marami talagang doon sa Paco Market. Noong nag-declare kasi si Chief PMP na ano sa mga pulis, dumami ulit. Mas better sana kung may ibalik sa PMP yung parang mayroon kaming kasama na sumugpo sa mga drugs. Sa kabuuan, umabot sa 37 tao na karamihan ay bumibili at gumagamit ng shabu ang naaresto sa operasyon. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, PIDEA. Dalawang 2,647 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Mahigit sa 12 milyong pisong pondo, inilaan ng DOLE sa emergency employment ang mga lubang naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte. Iginiit ng Malacanang na hindi pagpapawalang kabuluhan ang pagsasagawa ng simpleng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi mawawala ng kabuluhan ang diwa ng EDSA People Power sa kabila ng pagiging simple ng paggunita nito sa ilalim ng Duterte administration. Ayon pa kay Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara, wala ring kinalaman ang pagiging malapit ng Pangulo sa pamilya Marcos sa payak na selebrasyon ngayong taon. So that's why we want to quiet down a bit and do some reflection on this matter. But again, just to assure you, this simplicity does not mean in any way that we are giving any less significance to the 31st anniversary of the EDSA People Power Revolution. Ipinaliwanag din ng EDSA People Power Commission na kulang na rin sila sa preparasyon para rito, bunsod ng sunod-sunod na malalaking event sa bansa ngayong taon. Many things are happening this year. I mean, we have the ASEAN event and that is keeping everybody busy, including so many other programs that this government is trying to do. Was there enough preparation time? Maybe there was not enough preparation time because we are all preoccupied. No? Giit pa ng mga organizer, mas mahalagang maipakita na ang diwa ng EDSA ay ang pagbabagong maidudulot sa bansa at pagpapanatili ng tunay na demokrasya. Hindi naman sinasarahan ng Pangulo ang pintuan para bigla na lang iwaldas ang kasaysayan. We do remember EDSA, and this government is remembering EDSA and promises when they compose the EDSA Commission to do further. There is conversations about finally executing a learning center museum, museum that was sidetracked in a way. So, marami pong maaaring gampanan para patuloy ang paggunita. Batay sa programa, sa araw ng Biyernes na ang highlight ng paggunita sa makasaysayang EDSA People Power Revolution imbes na sa Sabado, February 25. Sa loob na lamang ng Camp Aguinaldo ito gagawin at wala ring mangyayaring salubungan sa EDSA, hindi gaya ng nakalipas na mga taon. Samantala, wala pang kumpirmasyon sa EPPC kung makakapunta sa araw ng paggunita si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang balak pigilan ng pamahalaan ang mga nakatakdang mass protest kasabay ng pagdiriwang ng EDSA Revolt. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Isang cash for work program ang ilulunsa ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga residenteng lubhang na apektuhan ng lindol sa Surigao del Norte. Ito ang balita ni Jeneline Gakit. Dumating na ang mahigit 12 milyong pisong pondo ng Department of Labor and Employment para sa emergency employment o cash for work para sa mga lubang naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol sa Surigao del Norte. 1,500 piling residente mula sa 12 barangay ang magiging benepisyaryo ng programang Tupad o Tulong Alay Pangkabuhayan para sa disadvantaged workers. 280 pesos ang tatanggaping minimum wage ng mga benepisyaryo kada araw kapalit ng kanilang pagtulong sa pagdilinis, pagkukumpuni sa mga nasirang bahay at iba pa. Ayon sa DOLE, tanging mga indigent o talagang walang mapagkukunan ang saklaw ng programa at idadaan nila ito sa masusing validation. Yung pinaka-maximum natin na employment is 30 days, bayad yan ng Department of Labor. Of course, we will be identifying yung mostly affected ng lindol. Sa kabila naman ng ulat na may 2 establishmento na lubang napinsala ng lindol, sinabi ng DOLE na wala pa silang itinuturing na displaced workers sa ngayon. Yung mga workers nila are being transferred to the other departments. Example, doon sa grocery. Kung affected yung grocery, transferred sila doon sa other stores. Nananawagan rin ang DOLE sa mga barangay na nangangailangan ng tulong na dumulog sa kanilang tanggapan sa Surigao City Hall upang maisama sa proseso ng profiling at validation. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Nakikita ngayon ng FIVOX ang pangangailangan sa pagkakaroon ng backup system ng pamahalaan bilang paghahanda kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol, lalo na sa Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dapat magkaroon ng backup system ang pamahalaan sa mga vital facilities sa bansa gaya ng airport at seaport bilang paghahanda sa pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na hindi malayong mangyari sa Ninoy Aquino International Airport ang pinsalang sinapit ng Surigao City Airport noong lumindol noong February 10, lalo na at kilometers lamang ang layo nito sa West Valley Fault base sa fault finder application ng ahensya. Hani Solidum, maaaring gawing alternatibo ang Clark Airport sa Pampanga kung mai-develop lamang ito ngayon. Kung mapipinsala naman ang seaport sa Manila ay magagamit naman ang Subic at Batangas Port kaya't mahalaga din anya na may ayos ang mga ito bago pa dumating ang The Big One. Ipinaliwanag din ito kung gaano kalakas ang 7.2 magnitude na lindol na kayang ilabas ng West Valley Fault. Kaya hindi dapat ipagwalang bahala. Mangyari, magnitude 6.2 na estimate natin doon sa isang fault dito sa bandang Rizal, ito yung East Valley Fault, 10 kilometers, kung buong 10 kilometers pwedeng gumalaw ng 6.2. Itong West Valley Fault na kakambal niya, no? Ay mas mahaba, 100 kilometers. Equivalent to 7.2 magnitude. Okay. Anong difference ng 7.2 and 6.2? Yung isang unit ng magnitude ay hindi lang isang best lang na masigit. It's 32 times greater. Wow. So hindi yan doble lang. Okay. 32 times greater. So malaking difference. That's significant. Yes. Ano? Isa pa niya sa importanteng dapat maihanda ay ang mga rescue team na dalubhasa sa collapse structure dahil posibleng maraming gusali ang masira. Iminungkahi rin ni Solidum ang paglalagay ng satellite national offices ng mga ahensya ng pamahalaan sa ibang lugar gaya sa Visayas at Mindanao. Remember, after a major earthquake, siyempre paralyzed. So we need to continue our service to the nation. Yes, yes. So you have to have a backup system somewhere. Muling paalala ng FIVOX, kumonsulta muna sa kanila bago magtayo ng bahay o anumang gusali. Dapat din anyang alamin ang lugar na posibleng puntahan kapag may lindol at iwasan ang maglagay ng anumang bagay na posibleng malaglag at makapahamak sa oras na may pagyanig. Mahalaga rin na magkaroon ang bawat isa o pamilya ng emergency bag na naglalaman ng tubig, pagkain, pera at maging mga mahalagang dokumento. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na mapagkakaalooban na ng fire truck sa mga lungsod na wala pa nito dahil sa inaasahang pagdating ng 76 na fire trucks mula sa Austria. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Nakatakda ng dumating sa Pilipinas ang mga fire truck na ipinagkaloob ng Austrian government. Ayon sa Department of Interior and Local Government, sa Marso at Hunyo ng taong ito, inaasahang mapakikinabangan ang mga naturang truck ng bombero na malaki ang maitutulong sa pagtugon sa mga insidente ng sunog. Kabilang sa mga magiging recipient ng mga bagong fire truck ang ilang highly urbanized cities na walang sapat na gamit na pamatay ng sunog. Talaga pong binili ng ating bansa pagkapudo sa ating mga highly urbanized cities. Pag nabigyan po na lahat yung mga syudad na to, yung malalaking lugar, ito namang ating mga capital towns. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala nang magiging problema sa naturang fire trucks dahil ito'y transaksyon ng government to government. Ayon kay BFP Chief Director Bobby Baruelo, na-inspeksyon na rin ang mga units ng nasabing fire trucks at nakahanda na for shipment. Ginawa po ito previously nung nakaraan pang administrasyon, and ito po ay isinelyuhan na po ng ating present government. So wala na po ditong bidding process na mangyayari. Samantala, paigtingin pa ng BFP ang pagkapatupad ng Fire at Building Code, gayon din ang patuloy na anunsyo ng pamahalaan sa publiko upang makaiwas sa insidente ng sunog. Umapila ang BFP sa mamamayan na makiisa sa kanilang mga paalaala upang maging ligtas sa sunog. Brian Tepaz, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karing kay katamang balitang from Pepakit daking publikoing dambanang italakad daking Mankayan Benguet bilang pamigan na kaking kabayanihan dareng 44 SAP troopers ang meteking mamasapano encounter. Ining balita ng Bradley Rabuza. Isang monumentong itinayo sa Lipanto National High School, Mankayan, Benguet bilang pagbibigay pugay sa 44 na PNP SAF troopers na nasawi sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong 2015. Layon ng monumento na ito na maipakita sa mga mag-aaral ang kabayanihang ipinakita ng fallen SAF 44 at magsilbing magandang halimbawa ng pagsisilbi sa bansa. 13 sa mga nasawing SAF troopers ay mula sa Cordillera. 3 sa mga ito ay tubong Mankayan, Benguet at nagsipagtapos sa Lipanto National High School. Dumalo sa pagtitipon ang mga kaanak at kaibigan ng yumaong SAF Commandos, pati na ang survivor na si PO3 Adolfo Andrada na nagbahagi ng kanyang hindi malilimutang karanasan. Actually, sa lahat ng operation na aking pinagdaanan, ang pinakamahirap na operation is yung Oplan Exodus. Yung marami kaming nakaharap na Abu Sayyaf. Naging emosyonal naman si Police Superintendent Mayames habang inaalala ang sinapit ng kanyang mga dating kasamahan sa SAF. I was not able to help you. During that operation, but to let your sacrifice be etched in the hearts of the generation and the generations to come. Samantala, inaasahan pa ang paglalagay ng ganitong monumento sa iba pang parte ng Benguet at Pangasinan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Mankayan, Benguet. Magsagawa lang workshop tungkol king disaster preparedness in United States Agency International Development. King miyayaliwang balen king bansa, ining balita ng Vincent Octavio. 6 na lungsod sa bansa ang target pagdausa ng United States Agency International Development o USAID ng workshop ukol sa disaster preparedness. Ang mga ito ay ang Batangas City, Cagayan de Oro, Iloilo, Puerto Princesa, Tagbilaran at Zamboanga City. Layo nito na mapaigting ang urban development and planning process at comprehensive land use plan ng lungsod kontra kalamidad. We are working on the 3 components of the project, mainly the urban planning side, the economic growth, and rural and urban connectivity. So for this particular activity, the vulnerability assessment, it is linked into the planning of the city. Dito sa Batangas, sinimula na ng USAID ang 3 araw na workshop na nilahukan ng city department heads.
Tinalakay rito ang kahalagahan ng pondo para sa pagsasagawa ng evacuation ng mga residente, paghahanda ng shelters at ang pagkakaroon ng master list ng mga nakatira sa bawat barangay, partikular na ng bilang ng mga babae at lalaki. Mayroong 22 at 6 na island barangays ang Batangas City na madalas naapektuhan ng bagyo, kaya mahalagang mailatag ang disaster mitigation plan ng mga ito. Bawat sektor, ito kasi binubuo ng iba't ibang departamento ng pamahalaan lokal at nasyonal kung saan ay sila din yung mag-i-execute dating dun sa preparation, prevention mitigation, yung pagresponde or yung response at saka yung rehabilitation, recovery and rehabilitation. Umaasa sila na malaki ang may tutulong ng programa ng USAID na ito sa paghahanda at tamang aksyon sa oras na dumating ang kalamidad sa syudad. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas City. Higit king 20 bale at 4 na commercial establishments king Davao City ing mesilab ng ding ganingaldo. Megluwat siyang halos 12 oras ing sila bayo de dineklarang fire out. Ining report ng Victor Cosare. Tungod sa pagdali-dali nga makagawa sa ilang panimalay, human miulbo ang dako nga sunog sa barangay 26C sa Davao City. Walay laing naisalbar nga gamit si Gemini, kundi ang sulob lamang niini nga mga sinina. Mga bata among giuna, kailangan jud na mag mga sanina, labaw na og kanang tuluganan. Nasamdan usab ang tuo nga bukton ni Melrose, human matuluan kini og tunaw nga styrofoam. Pagbalik na ako sa kwarto kay panguon ta ko gamit. Pero wala na ako kasulod sa kwarto kay takot na jud kayong kalayo. Sumala sa pahaunang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house nga dali nga mikaylap ngadto sa tapad nga mga panimalay ganinang alas 3 pasado sa kadlawon. Apil usab nga nasunog ang 4 ka mga tindahan sa sinina, plastic, helmet, lubricant og synthetic oils. Nalistan sa pagpatay sa kalayo ang mga bumbero tungod kay wala dayon magpakabana ang mga tag-iya sa tindahan. Tinatawagan namin yung mga gwardya nila na buksan na at nang maapula namin apoy habang maliit pa lamang siya, sir. Subalit sir, yung mga establishment owners failed to comply immediately. Sumala pa sa BFP, mukabat sa kapin 1 milyon ang balor sa damyos sa maong sunog nga misaka hangtod sa ika-4 nga alarma. Nagpahinumdum usab sa katawhan ng BFP nga magmaampingon kanunay sa ilang mga gamit aron makalikay sa sunog. Samtang nangamuyo og tabang ang mga biktima sa maong sunog sa barangay 26C aron sa daling panahon makabakod na sila gikan sa maong trahedya nga ilang gidangatan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan yung kekatamong balitay, bating miyayaliw ang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Ipinasilip na sa media ng mga organizer ang ilang putahe na ihahanda sa Annual Governor's Ball na official after party ng The Oscars Awards. Ayon kay celebrity chef Wolfgang Puck, na 20 taon nang gumagawa ng menu para sa The Oscars after party, bago at exciting ang kanilang putahe ngayong taon para sa dadalong Hollywood A-listers. Kabilang narito ang spicy tuna tartar, Moroccan spice wagyu short rib at ang traditional na Oscar-designed smoked salmon. Pupunuin naman ng libo-libong bulaklak mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ballroom interior ng Ray Dolby Theater. Gaganapin ang The Oscars sa Los Angeles sa February 26. Nagtapos sa ika-14 na pwesto sa 2017 Four Continents Figure Skating Championships ang Filipino figure skater na si Michael Martinez. Nakakuha ng total score na 214.15 points ang 20 anyos na si Martinez sa torneo na ginanap sa Gangneung, South Korea. Nakalaban ni Martinez ang mga figure skaters na mula sa Asia, Amerika, Oceania at Africa. Matapos ang skating stint sa South Korea, pinaghahandaan naman ng lone Filipino figure ice skater ang 2018 Winter Games na gaganapin sa Pyeongchang, South Korea. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.